Guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autobison. So ngayon guys, mayroon tayong gagawin itong 1.3 engine ng Toyota BB. So ang first issue nito guys ay mabilis tumaas yung temperature ng coolant. So yan yung unang issue nito. Mabilis yung pagtaas ng temperature ng coolant. So ngayon pinacheck ko sa customer yung fan niya, baka hindi gumagana. So yun nga, minsan gagana, minsan hindi, dahil yung sakit maluwag at umatras minsan yung sakit. So na-fix na natin yun. So matapos natin ma-fix, dahil ang issue nito ay bumubulwak yung tubig sa reservoir dito, bumubulwak yung tubig sa reservoir, lumalabas. So ngayon sabi ko palitan ng radiator cap, tapos palitan ng thermostat valve. So bago yung thermostat valve, bago yung radiator cap, tapos coolant na yung ginamit niya, tapos na fix na rin yung fan. So hindi na siya bumubulwak, pero naubos pa unti-unti ang coolant sa system. So nagdadagdag siya ng halos 1 litro kung malayuan yung biyahe. So matapos natin ipapix yung fan at bago yung radiator cap, bago yung thermostat valve, coolant na yung ginamit, walang leaking sa system, chinik natin. Tapos dito sa reservoir din walang leak. So ganun pa rin yung issue daw, although na hindi nag-overheat, walang overheating, pero ang nangyari laging nagbabawas ng coolant. So yun yung ano natin. So pinandar natin yung makina pagdala dito. So mausok yung puwitan ng tambutso. Tapos pagkatapos ng usok, mawawala rin naman siya katagalan pagka mainit na yung makina. So may possible din na yung usok na yun ay tubig na lumalabas doon sa tambutso. Pag uminit na, naubos yun dahil na-imbak doon sa may tambutso. So yun yung inaano natin, chine-check. Ngayon nag-request tayo sa may-ari na buksan. Ito na nga, nung binuksan natin ay oil sludge. Ayan oil sludge siya, dahil nagka-issue na rin to ng pangalawang issue na lagitik or may knocking noise. So lagitik at saka knocking noise dahil sa oil sludge na to. So lumuwag na yung kadena. Ayan lumuwag yung kadena. Ito yung maingay na naglalagitik, at minsan nagnanak to pagka tumatama na sa plastic, nagnanak. So lagitik lang siya pag nandyan pa sa sprocket, pero pagka tumatama na sa plastic, naglagatak na, lagutok. So oil sludge yan. So ang possible niyan guys ay gumamit yung first customer nito, unang owner, ng additives, at ito na nga yung nangyari. So nagbara sa system, nagbara sa tensioner, at lumuwag yung kadena na stretch, at naging barado. So pag pinaandar mo to guys, walang langis to na umakyat. Tuyong tuyo to dito sa reluctor nya, sprocket, at makikita mo dyan, tuyong tuyo din yung ano dyan, portion. So walang ka-oil-oil na lumalabas dyan. Tapos mayroon pa tayong nakita dito, ayan umaakyat na dyan yung tubig sa intake, sumasama na sa combustion. So galing yan guys, yung tubig na yan, dito sa may breather ng crankcase, tapos dito rin sa may ano nya, throttle. Yung isang linya dyan na hose, yung isa, dalawa yung magkatabi, tubig yung ano yan, laman. So lumalabas naman yung tubig sa kabilang hose. So entrance saka out, exit yung hose na yan. So yan yung nakita natin. Hindi naman naghalo yung tubig sa dito.
hindi naghalo. Tapos dito wala ring halo. Sa crankcase niya or sa engine oil pan niya walang halo na tubig at langis. Tapos dito sa radiator niya walang halo na tubig, langis din. Pero naubos siya, so possible doon sa head lumalabas at sumasama doon, kaya minsan mausok siya, pagka uminit nawawala, pero may tubig na sumasama, naubos yung coolant. Tapos may lagatak ito. So dalawang issue nito guys, oil sludge at saka overheating, knocking noise at saka overheating ang issue. So yun yung ano natin. So ito guys yung cover ng Toyota BB na ating ginawa, 1.3 engine. Ano, may tubig na, sign ng tubig, kaya naubos yung coolant dahil sumasama na sa pag ano ng combustion. Ito yan, isa na natin yung ano, color de gatas na yan. So dito linisan na namin yung parts ng Lancer, sabay nitong 1.3 makina ng Toyota, at mayroon pa doon isa. So ito, dito yung anak ko, helper ko ngayon. So ito guys, nabuksan na natin yung timing case. So naalis na natin yung timing case cover. Ngayon yan, tatanggalin natin yung ano, camshaft, tsaka ito timing chain, tsaka reluctor ring, timing chain guide, tsaka yung ano, tensioner. So ito yung tensioner, oh. Then naka-close na siya. Tapos ito guide niya, tapos yung splitter niya dito parado na. Ayan, so yan yung condition niya. So tatanggalin natin yan at anuhin natin, alisin, lilinisin natin. So ayan guys, yan o, naghalo dyan tubig tsaka langis. So yan yung kondisyon, oil sludge, nag-chips na. So kailangan to ano na lang, overhaul na lang to, refresh engine, kasi yan o, nag-chips na siya dito. So kailangan na i-refresh na lang to, refresh engine, overhaul na lang siguro to. Hindi na kayang linisan lang to sa labas, oh. Yan, oh. Baba makina na lang to. Yan, oh. Kasunod niyan, bubuksan pa natin yung head para makita natin kung anong condition niya. Tapos ito naman, so binunot natin yung crankshaft ito dahil punong-puno to ng chips na dumikit na oil sludge. Binunot din natin yung BBTI dahil puno rin ng chips, nag oil sludge din. Tensioner ganun rin, sa chin binunot din natin dahil nag oil sludge din, nag chips siya. At itong chain guide binunot din natin dahil yan, oh, malalim na yung kanal, pati ito malalim na. Yan, tapos itong timing chain nya
stretch niya. So palitin na rin dahil unat na yung chin, gawa ng walang langis na umakyat dun sa taas. Itong timing case cover, ayan oh, kung nakikita nyo, timing case cover nya. So ito yung bomba, ayan oh, bomba ng langis. So chips na rin. Wala na, refresh na lang yan, linis, refresh engine, palit timing chain, guide, tensioner, head gasket, overhauling gasket. Dahil hindi kayang linisan to ng ganyan lang, naka top overhaul lang, top cleaning lang, hindi kaya, baba makina lang to. Make